siya. And in addition, going back to your question, is it scary to do something this ambitious? Yes. Coco is doing something so ambitious on TV. Yes. Diba? His action sequences are no longer looking like TV stuff. Yes. Oo, kasi lalaki ng mga kwan. I've been doing a series for 3 years now na hindi pa lumalabas. Okay, so I think... Jewel, sabi ko nga, basta ginusto ko kahit anong bagay, sabi ko, ginagawa ko talaga. Kasi ayoko magkaroon ng hadlang eh. Ayoko magkaroon ng mga ano na parang, naku, baka pagod ka na, baka sobrang... Gusto ko kasi lahat ng bagay pag naisip ko gagawin kong posible. Napaka-positive ko kasi kaya sa totoo lang, kahit sa production ko, sa team ng Batang Quiapo, pinaka-hit na hit ko yung taong tamad at mahina ang loob. Pag sinabi natin mangyayari yan, dapat mangyayari yan. Wow. Dapat ganun ka-positive. Kasi alam mo bakit kinano ko? Kasi sayang yung talento ng mga Pilipino. Ang gagaling natin, kulang lang ng push. Kulang lang ng good leader na magpupush para magawa niyo isang bagay. Kaya kami nga, sabi ko nga, ang strong na personality namin, kaya yung vision namin, gagawin natin yan. Mangyayari yan. At kapag ginawa mo yan, isagad mo na. Huwag yung half-hearted, huwag yung ito lang. Hindi. Gawin na natin yung pinaka-the best na magagawa natin. Kasi ito nga sinasabi natin, ito yung contribution natin sa cinema ng Pilipinas. Hanggat nandito tayo, hanggat kaya natin, hanggat bata tayo, gawin na natin yung pinaka-best natin. Yun yung goal namin tatlo na sabi ko nga, ngayon lang tayo magsasama-sama. Ang tagal kong hinintay itong pagkakataon na to na hindi naasahan at nangyari, ibibigay na namin yung pinaka-best para sa mga pelikulang ito. No, ako... Honestly, maliit na ano naman to. Sabi ko nga ganun. Sinusubukan na namin mag-casting. Kasi pag bumubuo ka ng kwento, ng creative. Pero sabi ko nga, casting pa lang. Sabi ko nga, kasi di ba pag tayo, honestly, bilang tao, pag manonood tayo ng pelikula, minsan di pa natin alam yung kwento eh. Pero sa casting pa lang dapat nagkakaroon ka na ng interest. Nagkakaroon ka na ng dahilan para manood ng sine or magbayad. Kaya sinisigurado namin, sa casting pa lang ito yung casting na alam mo na hindi mo pa napapanood o hindi mo inaakala na magsasama-sama. Kasi sabi ko, dapat itong event, yung experience na dadali ng pelikula, ng bawat pelikula at yung bawat cast doon sa mga tao na manonood nito, yung first time nila na hindi namin ito nakikita sa TV. At hindi namin nakalain na magsasama-sama itong mga taon to para gumawa ng isang matino at magandang pelikula. Yun yung goal namin dito. Grabe, Iba kung magsalita si Coco. Now you know why he's also a visionary in his generation. Diba? Wow. Meron talaga siyang gusto eh. And alam niya how it... Ako, kasi fan ako honestly, ng mga veteran actors, ng mga artista. Alam mo yung pinapangarap mo lang na mapanood mo sila na sabi ko nga minsan pag nag-ano ko, para yung boxing eh. Sino yung magmamatch? Sino yung magtatapatan doon sa eksena? Nangangarap. Tapos ako minsan pag nagdedirect, ang gagaling nila. Yung gano'n eh, di ba yun na-amaze ka eh. Naaano ka sa talento ng Pilipino eh. Kaya sabi ko nga dito, first time makikita mo na hindi mo pa napapanood at hindi mo inaakala na magsasama-sama. As a fresh combination, bakit? Fresh combination. Kasi para yung iba rin, iba yung hain natin ngayon sa mga manonood. Casting pa lang, interesado ka na dahil alam mo na hindi mo siya basta-basta mapapanood. Takot na ako, baka ma-reveal na siya. Joke, just kidding, kuya. Baka nagdala si Coco eh, di ba? This is literally ambitious, no? Big project. Achievable. Matanda ka na, nawala ka na sa industriya, meron kang pelikula na maaalala ng mga tao. At sinabi ko sa sarili ko, itong 2 pelikulang yun na pinangarap ko at matagal kong hinintay, mamarkahan ko to. Kasi sabi ko nga, tatrabahuhin ko to, pagpupursigyan ko to, at ibubuhos ko lahat ng lakas ko at oras ko para dito. Kasi alam ko na hindi basta-basta darating sa yung mga ganitong pagkakataon na proyekto. At sa totoo lang, ang tagal kong hinintay to. Yung alam mo yung tamang proyekto para sa'yo, at merong mga tao nag-isip na ikaw ang naisip nila para dun sa proyektong to. Kasi sabi ko nga, sa totoo lang, kaya ko mag-isip para sa akin. Pero minsan masarap din yung meron kang mga taong katulong. Na alam mo yung mga taong katulong mo, na alam mo na mahuhusay. Na alam mo na, nasa tamang kamay ako. Alam mo, sa totoo lang, pag nag-creative sila, nakatahimik lang ako ganun. Tinitignan ko sila. Bakit? Kasi ganun ako kakumpiyansa. Ganun ako na naniniwala sa kanila. Kasi syempre, base yun sa mga proyektong nagawa nila eh. Biruin mo ako, naghihintay lang nangangarap, naiinggit na sana balang araw magkaroon ako din ng ganyang klaseng pelikula, makagawa rin ako sa kanila. At tapos dumating yung pagkakataong ito. Kaya sinabi ko sa sarili ko, ito pag ginawa ko itong 2 pelikulan to, kahit gaano kapagod, kahit ano pa yung schedule ko, lahat yan. Sabi ko, itatawid ko to kasi sabi ko nga, minsan lang darating sa buhay ko to at sisiguraduhin ko na ito'y maiiwan kong marka nung time ko sa show business.
Grabe yung desire, MJ, ano? Miss Leia, grabe yung desire. Sir Don Don. Kaya Don. Hindi naman sa bansa. Kumbaga lahat naman ng kabataan, lahat naman ng bata dumadaan dyan. Sabi Like ko, superhero. Oo, lahat. Sabi ko nga, siyempre ang idol ko noon, si FPJ, si Lito Lapid, di ba? Lahat ng gas-gas sa tuhod, yung mga slide-slide, tumbling-tumbling, lahat ng bukol. Pero sa totoo lang, nung nagsisimula ako bilang artista, hindi ko inakalap na, una, na makakapasok ako sa trabaho to, sa industriya to. Pangalawa, hindi ko akalain na kahit pa paano na mararating ko to na magiging lead ako sa isang teleserye o sa pelikula. At pangatlo, hindi ko inakala na darating sa point na magiging malilinya ako sa action. Pero sabi ko nga, like ko kinukwento sa mga kaibigan ko, sabi ko, alam niyo kung bakit kahit na hindi ako magaling sa form, sa action, kung bakit ako may forma. Kasi mula kinder ako hanggang gumraduate ako ng college, lagi ako tawag kong Sunada. Kasi dahil maliit ako, tapos siguro may itsura ng konti, lagi yung pinagtitripan. Wala naman akong ginawa, kundi siyempre lumaban, ipagtanggulo sarili mo, pumalag. Sabi ko, lahat pala ng bagay na yun, may dahilan kung ba't nangyayari sa'yo. Kasi naisip ko yun, nung nag-artista na ako, dahil nung nag-artista ako, ang pangarap ko at gusto ko sana, maging Christopher De Leon. Gusto ko drama. Yun yung feeling kong ang strength ko 40 ko kasi marubdob ang buhay ko Bata pa lang ako, ang parents ko naghiwalay, layas kami, madrama ang buhay ko. Tapos nung nalilinya ako sa action, hindi ko bakit mas mataas? Mataas ang rating sa teleserye. Mataas ang rating ng mga drama ko, ng mga walang hanggan, ng mga okay siya, ikaw lamang. Pero pag nag-action ako, like Juan de la Cruz, Provinciano, mas mataas. Pero sabi ko, bumabalik pa rin ako sa drama kasi talagang gusto ko drama Pero sabi ko, bakit ko kukontrahin kung ang gusto sa akin ng mga tao, yung action? Kaya nga sabi ko nga, kahit maliit ako, sabi ko, siguro nakikita sa akin ng tao yung representasyon ng Pilipino. Yung maliit, yung underdog, yung struggle na paano ka mananalo, paano ka lalaban sa buhay, paano mo mapapanalo tong laban na to. Kaya yun siguro yung pinagdadaanan ko sa araw-araw o sa, kahit ngayon sa buhay ko na parang wala naman akong ibang sikreto pag sinasabi ko nga. Sa totoo lang pag tinanong mo ko, anong talent mo? Wala. Kasi sabi ko, hindi ko marunong sumayaw, kumanta, umarte. Pero sabi ko, isa lang ang talento ko na alam ko, yung hard work. Kasi doon ako mapursigi ako sa buhay, matyagain ako, matiisin ako. And then later on, natutunan ko na ang lahat ng yan. Hanggang sa pumasok na, natuto na ako magsulat, natuto na ako mag-direct, mag-produce, ganyan-ganyan. Kaya pag tinatanong ako, sabi ko, walang ibang susi, walang ibang sikreto, hard work. Kaya ito, sabi ko nga ngayon, kaya wala akong inaatrasan. Kahit wala akong tulog, darating at darating ako dyan. Plus hard work ay pagiging professional sa trabaho at maayos ka usap. Sabi ko, yun siguro yung pinakamasasabi kong sikreto ko sa buhay ko o sikreto ko sa buong karir ko. Yun po. Okay, Coco, 24 years in showbiz. Ewan kung tama yung nabasa ko. Tama ba? 24 years? Wow. So, at this point, the most important lesson or biggest lesson learned sa showbiz in your career? Sabi ng lola ko dati nung araw sa akin, nung bata ko na hindi ko maintindihan. Alam mo, para mabuhay ka sa mundo, kailangan mo magpatay-patayan. Sabi ko, nung patay-patayan, para mabuhay, kailangan mo magpatay-patayan. Nung tumanda na ako, ang ibig sabihin pala nun, hindi lahat ng bagay papatulan mo. Hindi lahat ng bagay pag-aaksaya mo ng oras, panahon. Kundi kasi masasaktan ka lang. Maraming disappointment sa buhay. Ngayon, para mabuhay ka, mapanalo mo yung laban na to, kung nasan ka man, marunong ka lang dapat bumalanse. Alam mo yung taong paniniwalaan mo, taong pakinggan mo, at ang pinaka-importante, alam mo ang direksyon ng buhay mo at ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Yun lang siguro po yung pinakano. Kaya ngayon, sabi ko nga, sa panibagong karir na pinasok ko, bukod sa pagiging artista at ngayon nagpo-produce ako, sabi ko nga ngayon, basta ang alam ko, nakapokus lang ako sa trabaho ko. At ang una pa yung nakikinggan ko lang yung pamilya ko. That's it. And then, yung guidance ni God, yun lang ang nag-guide sa akin kung nasan man ako. Kaya kahit anumang struggle, issue dumarating sa buhay ko, hindi ko na ganun dinadamdam. Kasi iniisip ko na lang, part yan ng trabaho ko. Yun po. Okay, so comment lang Triple M, then ilang movies nyo, puro ng umpisa. So, Pati writer, M din. Pati host, M din. MJ. I know. Okay, thank you. Maraming Full of M's today. Good morning. Good morning, Direk. Ayan. Siguro kaya kami lalo na na-excite dun sa project nyo kasi alam namin kung gaano kayo ka-passionate dun sa Sir Don, sabi ko, alam niyo, Sir Don, galing no? Ang ganda ng General Luna, na Aguinaldo, lahat. Sabi ko, makakabilib, sabi ko. Pero ako, sabi ko,
kung gagawa man ako ng isang hero, na kwento ng isang hero, sabi ko gano'n. Sabi ko parang hindi ko yata kaya yung mga yun. Kasi hindi articulate eh. Una-una, paulit-ulit ko sabi, hindi ako marunong mag-English. Hindi ako marunong mag-Espanyol. Kumbaga hilaw. Alam ko na yung kakayanan ko eh. Sabi ko, alam niyo pinakakaya ko dyan? Bonifacio. Sabi ko bakit? Kasi sabi ko yung pagiging batang kalye, yung sinasabi nga like hot temper, yung dedikasyon, yung puso, sabi ko gano'n. Sabi ko kahit natutulog ako, pagbangon ko, kaya ko yan. Kasi sabi ko nga, yung advantage mo, yung second skin mo siya. Yung alam na alam mo yung buhay na gano'n, alam na alam mo yung pagkatao na gano'n. Kaya nung inukwento ko sa kanyang gano'n, doon nila nakita na, parang may potensyal tong batang to ah. Parang bagay sa kanya yung Bonifacio. Yun, doon po na ano yun, Mamaloy. Doon po nangyari yun. Kaya nung sinabi ko talaga, kasi ako bilang artista, alam ko naman yung limitasyon ko. Pero nung sinabi nila sa akin Bonifacio, hindi ko inakala na sabi ko nga, isa sa mga pinangarap ko na mangyayari ngayon dahil gagawin namin pelikula. Ayun po. Mamaloy, na-envision mo na ba kung anong outfit ni Coco as Bonifacio? Ay, oo, syempre yung iconic. Kailangan yung ano kami sa chino, tsaka yung ano, di ba? Diba? Yung pants na pula. Oo. At saka kung kailan daw babalik yung character niya sa Batang Quiapo, kuya. Ay, Nandun yan! Natsugi na ba? Hindi ba? Na-preempt tuloy MJ yung Ay, pagbabalik sorry. ni Loy. Okay. Okay, the last